Siyempre naman sir, kasi Ha? hindi siya nga hindi niya kayang gawin yung ginawa namin pero 'di ba? Kaya niyang mag-recruit. So, alam mo 'yun, kung actually pwede naman silang magpunta rito to defend themselves. Sabihin nila kami lang nagsasalita dito eh. I suggested that we invite Raul Manuel, these people, Castro, Franz Castro, and who else? Basta yung mga party list po ng Makabayan Block, baka sabihin nila one-sided yung story eh. Di, alika dito Raul at mag-usap tayo ng mga pinagagagawa natin noon, sir. Suggestion lang. Nagkabulgara na. Mga dating kasamahan ni Raul Manuel at Franz Castro sa communist group, isiniwalat ang posisyon ng mga ito sa NPA. Panghihikayat sa mga estudyante para maging rebelde, tukoy na. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Napakalaking pasabog nga ang isiniwalat ng mga dating miyembro ng communist group kung gaano kaaktibo sa mga aktibidad at mga organisasyon ng NPA itong si Raul Manuel. Ayon pa kay Kate Rica na dating kasamahan nito, si Raul Manuel umano ang siyang nanghihikayat at kumukumbinsi sa mga estudyanteng kabataan para magrebelde. At dinadala naman ito ni Franz Castro sa area kung nasaan ang mga NPA. Narito ang buong detalye. I would like to hear from Arian Jane Ramos. You have the floor. Share with us your thoughts. You have the floor. Good afternoon, Your Honor. I'm Arian Jane Ramos. I am also known as Marikit. I graduated from the University of the Philippines, Mindanao. I took a BA Communication Arts, major in Speech and Corporate Communication. I was the chairperson of the Gabriela Youth in UP Mindanao, and also I was the Gabriela Youth. Yes, Your Honor. And also I was the chairperson of the Alyansa ng Aktibong Kabataan sa UP Mindanao, or Anak UP Min. So I joined the New People's Army last May 11, 2014, 2 weeks after my graduation. I became the former secretary of the Guerrilla Front 55, SRC 5, SMRC. So, Kate and I, we have the same story. So parang ayoko na po yung paulit-ulit na lang po tayo, because we already know what is really happening sa mga universities, sa mga state universities and colleges when we talk about the CPP, NPA, NDF recruitment. But maybe I just want to raise na marami kasing nagtatanong sa akin, so ano yung pwede nating gawin? So given that napakarami na po naming mga former members ng legal front organizations na naging member ng mga underground mass organizations at hanggang naging membro ng Communist Party of the Philippines at naging membro na po talaga ng New People's Army. Why not we will use our testimonies as grounds na itong mga identified legal front organizations ay maging basis kung kailangan pa ba natin silang i-accredit? Kasi we always talk about the policies, nagawa na natin tong lahat, Bakit may nakakalusot pa rin? Because the Communist Party of the Philippines will never stop recruiting students dahil ang mga estudyante ang balunan ng mga politiko-military cadre sa CPP-NPA, It is the responsibility of the Communist Party of the Philippines to recruit students para ipagpatuloy yung People's Democratic Revolution. It is part of the indoctrination, and it is the responsibility again of the members of the Communist Party of the Philippines. Miyembro yan ng legal front organizations at lalong-lalo na syempre yung mga miyembro mismo ng New People's Army. So sa konsepto kasi ng People's Democratic Revolution, ng CPP, NP, NDF, may dalawang forma ng pakikibaka. Yung paulit-ulit na po din namin dinediscuss, yung parliamentary struggle and the armed struggle. Hindi po yan pwedeng magkahiwalay. As long as we are very open with the organizations that are already identified as legal front organizations, paulit-ulit magiging cycle lang po ito. Kasi
we as former rebels, we are also sacrificing ourselves in exposing the truth po, no? Kahit nga kami, after nito, tatawagin kaming taksil sa bayan, mga, et cetera, all those negative na mga sinasabi sa amin. Pero at the end of the day, we are here alive to tell you the truth that this is not red tagging, no? Siguro, yes, we recognize academic freedom, but academic freedom is not unlimited, no? We want to help you in creating a legislative bill, no, that will not infringe the academic freedom of the institution and of course, no, the students' constitutional right. Kasi lahat naman po, parang kung ikaw kasi naging aktivista ka na, tapos na-radicalize ka na, kung nasa legal front organization ka, for example, Raul Manuel, you have the audacity to really talk about the laws and the provisions sa gobyerno kasi nasa legal front organization ka. But how about those people or those children na nasa loob mismo ng kilusan na hanggang ngayon ay members ng New People's Army? So, kung atin pong talagang, I mean, if we will really dig into the mechanisms ng CPP, NP, NDF, ang dalawang forma ng pakikibaka, napakataas pa po yan na, napakalalim po yan na scientific explanation, no? Pero kung tayo lang first, of course, paulit-ulit na po kasi kaming nagsasabi ng mga legal front organizations, pero why is it that until now, we still recognize the legal front organizations, Anak Bayan, League of Filipino Students, Gabriel Youth, and even us, no? And of course, yung ibang mga tao na they are blind about what is really the kung sino ba talaga yung mga tao na nasa loob ng Kabataan Party List, na nasa loob ng Gabriela. Kasi patuloy nilang sinasabi na sila yung tumutulong sa mga tao. And later we will discuss to you, no, kasama ko po yung mga members ng indigenous people sa Talaingod, Manobo, and the former secretary of the SRC5 to really share to you what is really happening, no, doon talaga mismo sa kabundukan, na kung saan connected ito sa pagre-recruit, hindi lang doon sa mga kabataan na katutubo, kung hindi nagiging balunan ito para makapag-recruit ng mas marami pang mga kabataang estudyante, especially, no, sa Universidad ng Pilipinas at sa Polytechnic University of the Philippines. So, yun lang po. And of course, no, later we will also parang makonect na lang po namin lahat na at the end of the day po, no, kahit po na si University of the Philippines, si PUP, may mga ganitong palisiya, kung wala po tayong political will to really stop, no, or prevent the recognition of the legal front organizations, wala po tayong magagawa. And alongside with the prevention na hindi marekognisa ang mga identified legal front organizations, we are begging the government to really look into the welfare of the students, no, when it comes to education. Dahil nakasaad naman po sa constitutional right natin na everyone, no, should have a quality and accessible education. Yun lang po at maraming salamat. Thank you, Rian Jane Ramos. And I hope, kahit na sinasabi mo na paulit-ulit na lang, I hope huwag kayong magsawa na kahit na paulit-ulit yung sinasabi ninyo, because for all we know, yung paulit-ulit na pagsasabi niyo ng katotohanan ay magbubunga pa rin yan na kabutihan in the future. So we need perseverance to win this fight. Alam kong mahirap ito. Kahit anong sabihin natin, unless we will be able to amend the Constitution at matanggal yung party list system, hindi talaga mawala yung mga party list ng komunista dyan sa lower house. Hindi talaga matanggal yan dahil it is provided for in the Constitution, yung kanilang participation. So, wala tayong magawa. Pero sige lang, tuloy lang tayo. Hintayin natin na ma-amend natin yung Constitution at pag ma-amend ang Constitution, dapat tanggalin talaga yung party list system na yan dahil ang daming problemang binigayan sa atin. Lalong-lalo na yung mga makakaliwa na party list. Talagang sila talaga ang I don't need to explain. Alam naman ng lahat ng taong bayan yan kung anong papel ng mga tao na yan in the proliferation of the insurgency problem ng ating bansa.
Sinahit mo nga kanina si Raul Manuel na ngayon ay congressman. Nandyan ngayon sa lower house. Kabataan party list yan siya under the party list system. And you said during the last hearing na kasama mo yan, nagre-recruit ng mga estudyante sa UP para maging armado. Sino ba sa inyo yung nagsabi na one time kasama, ikaw yung front committee chairman ng anong front yun? Nag-Guerrilla Front 55. Guerrilla Front 55. 55? Yung sinabi ko po last time was that I was the one who facilitated Raul Manuel, and we are very fortunate to and we're very fortunate because nandito po yung nag-receive po at nakakita po talaga personally kay Raul Manuel sa loob po ng NPA unit, and she will discuss her story later po. Yeah, sino? Si Ida Marie Montero, si Ida former Marie. secretary po ng SRC 5. Siya yung nag-receive doon Yes. kay Raul Manuel. Yes, Your Honor. Anong purpose ni Raul Manuel pagpunta doon sa mga kampo ng NPA? As a member of the Communist Party of the Philippines, he was tasked to for the revolutionary integration. Lahat naman po kami, yun yung pinagdaanan namin. So, I will just give it to Ma'am Ida to explain. Si Ida Marie Montero? Yes, you have the floor. Please continue the discussion from Ariela Ramos. Magandang hapon po, Mr. Chair. Yes. Ako po si Ida Marie Montero, former secretary ng SRC 5 ng SMR. Yung sinabi po alam yung front secretary ka ng SR Sub-region po. Sub-region po ng Southern Mindanao region. Puro mga big time pala kayo. Ako noon, nung nasa serbisyo pa ako, hirap na hirap kong kalabanin kayo eh. Yung mga grupo ninyo, yung pag sinabi mong SRG, napakalaki yung armadong component yan. Hindi lang kumpanya, kundi abot pa ng more than company size yung kalaban dyan sa yung SRG na yan. Ang dami kong taong namatay sa pagkikipaglaban sa inyo. Yung nauna pa sa inyo, yung sinusundan na lang ninyo. Grabe yung kwento, inabot ko dyan. Anong area ninyo? Ano po, Davao City. See that? Davao City, part ng Davao del Norte at Bukidnon po. That's my playground. When I was second lieutenant ng Philippine Constabulary, hanggang naging major ako ng PNP, hanggang naging lieutenant colonel, hanggang naging provincial director ako ng Davao de Oro, na dati Kumbal, Compostela Valley Province. Yan ang aking playground. So, mabuti hindi tayo nag-enkwentro, no? Yung nandun ka pa. Hindi, nag-aabot ba tayo nung provincial director ako ng Kumbal? Hindi pa ako na-assign ng Davao de Oro po. Hindi ka pa na-assign. Sige, continue. Salamat. Sige, yung sinabi po ni Arian Jean Ramos, totoo po yun. Siya po yung nag-facilitate ng biyahe nila, tapos siya po yung nagsundo po sa motor, tapos hinatid po sa kinampuhan po namin. Nag-spend lang naman po ng parang 1 week si Raul. Tapos 1 week? Opo, Congressman na siya noon? Hindi pa? Parang hindi pa, That was 2017. 17. 17. Tapos, ang purpose po kaya pumunta po sila sa amin para mag-revolutionary integration, tsaka papel na po namin na kailangan namin silang kumbinsin para mag-full-time NPA. Tapos, hindi po siya na-kumbinsin ng mga kasama namin, nung araw na alis na siya, nag-try po ako na i-convince siya, baka madala kasi ako po yung secretary. Tapos umiyak po siya, hindi ko makalimutan na umiyak po siya kasi sabi niya sa akin po na naiintindihan daw po niya ang sitwasyon at alam daw niya yung pangangailangan, pero sa sarili niya, hindi pa daw po talaga siya ready na mag-NPA. Kaya tutulong na lang daw po siya sa ibang mga gawain. Kagaya ng pagiging representative ng
party list ng Nung kabataan? umalis po siya sa amin, sabi niya, may naka-assign na po daw na task niya, maging parang bayan, para sa Visayas yun, Bayan Negro siguro yun. At that time po, 2017, is outgoing student regent si Raul Manuel ng UP Diliman, ng buong UP system. And I think yung plano ng partido sa kanya before is bumalik siya sa Visayas. Pero hindi yun natuloy kasi nagkabataan party list po siya. So dati siya student regent ng UP. Yes po, 2017 is magkasama kaming nagre-recruit sa UP. Siya as student regent, tas ako as alay sining UP Diliman. While student regent siya, nagre-recruit siya ng mga kabataan para maging NPA? Yes sir, yun yung tasking niya as member ng Communist Party. Ayun, nagpunta siya sa NPA nga po para alam niya kung para kanino siya nagre-recruit. Ako rin po, nagpunta rin ako sa NPA camp bago ako yung tuloy-tuloy na nag-recruit sa NPA. Ganun po kasi yun para yung program para sa amin na mga Communist Party members na bumisita at least sa NPA camp para pag nag-recruit is alam namin kung ano yung saan namin pinapasok yung mga estudyanteng nire-recruit namin sa. Do you think, in your own opinion, dapat bang mananagot si Raul Manuel ito sa ginagawa niyang recruitment sa mga kabataan? Siyempre naman sir kasi Ha? hindi niya kayang gawin yung ginawa namin pero 'di ba? Kaya niyang mag-recruit. So, alam mo 'yun, kung actually pwede naman siya lang magpunta rito to defend themselves. Sabihin nila kami lang nagsasalita dito eh. I suggest sir that we invite Raul Manuel, these people, Castro, Franz Castro, and who else? Basta yung mga party list po ng Makabayan Block, baka sabihin nila one-sided yung story eh. Di, alika dito Raul at mag-usap tayo ng mga pinagagagawa natin noon, sir. Suggestion lang. Kumsek, Ay, sorry. invitation lang naman, no? While we respect interparliamentary courtesy, we also would like to afford him the floor. Kung gusto niya magsalita dito, harap-harapan doon sa mga dati niyang kasamahan, baka gusto niya i-defend ang sarili niya, invitation lang. We are not forcing him. We respect interparliamentary courtesy. Dahil ako naman, inimbitahan rin nila doon sa Senado, sa lower house, hindi rin naman ako pumunta. Ayaw ko rin pumunta doon dahil alam ko naman yung purpose nila doon. Di ba? At saka, I don't want to be the yung magiging president. I don't like to become the president. Mamaya yung mga next na mga senador magagalit na sa akin. Bakit kasi inunahan ni Bato pumunta doon? Kami ngayon, pupunta na kayo, obligado pumunta. But anyway, just offer him. Baka gusto niyang pumunta. Yun lang, imbitahan lang ninyo. Pero I don't think pupuntahan dito. Sige lang. Please continue. Okay, after nun, so maybe we could talk about the recruitment sa Lugpungan. Yes, we are going to that. Okay. Sino bang Kami din po. sige, continue. Ako sa Lupungan na tayo. Ako na lang po muna and Yes. then I will just introduce na lang ako na lang muna. Okay. Yun po, nasimulan ko naman. So, before po ako mag-NPA, if you remember the UCCP Haran Bakwit, no, that was April 3, 2014, no, meron pong 1,300 no, manobo from Teleingod, Davao del Norte ang nakapunta po sa UCCP Haran. Tapos, kung maalala po ninyo, napakalaki po na campaign iyon na kung saan na-recognisa yung tinatawag nating Lumad struggle for their defense sa ancestral domain. So at that time po, hindi pa po ako member ng NPA, pero ako po ay member na ng isang underground mass organization at candidate member na ng Communist Party of the Philippines. Before you continue, why UCCP Haran? Bakit kayo doon nyo dinala yung mga bata na from Davao Norte man kayo pumunta sa UCCP Haran? UCCP Haran is in Yes. Bangkiruhan, Davao City, di ba? Yes.
Si Ma'am Ida po, she has the credibility po para mag-discuss regarding sa UCCP Haran. Okay, okay. Can you answer briefly, Ida? Kasi po yung UCCP Haran noong early 90s pa po siguro yun. Sila na po yung una nag-cater o nag-facilitate ng mga buckwheat po galing Talaingod. Tsaka may ano po sila, may parang tinatawag po naming aliado po ng mga taga-urban po ng Davao City. Okay. Urban, urban committee po ng CPP po. Ano po nila, mga aliado po nila. Kaya nung nagpa-buckwheat po nung 2014, doon po dinala kasi sila po yung tumulong nung early 90s pa po na buckwheat. Thank you, thank you. Maraming salamat. Please continue. Opo, bale Ayan. si UCCP Haran po, part na po talaga ng United Front na pag-oorganisa ng CPP, NP, NDF. Kaya po, hindi lang po sa sektor ng mga kabataan, lalong-lalo na sa UP, sa PUP and other institution, pati rin po mismo sa mga religious groups. So, ayun po, nung napunta po ako dun sa UCCP Haran, we were tasked to immerse with the children. So, ang hindi ko po makalimutan dun ay sabay-sabay pa namin kinanta yung Salugpongan hymn. No, Salugpongan, for the information of everybody, it's a Lumad School po, Salugpongan Tatano Igcanogon Community Learning Center. Tapos kung nabalitaan po natin na na-close po siya, 55 Salugpongan School sa Davao Region because of tawag dito yung the grounds na it was operated by the CPP, NP, NDF, and we can attest to you na totoo po na ito po ay ino-operate ng CPP, NP, NDF because I am from after po nung April 3 na nag-immerse ako doon, after a month or more than a month po, nag-NPA na po ako. Pumasok po ako mismo sa Talaingod, Davao del Norte, sa sitio na Silaban, Barangay Palmahil, and then nakita ko po doon yung mga paaralan, ang isang paaralan ng Salugpungan, and then papunta po doon sa iba't ibang mga areas namin sa Talaingod. Meron po kaming naitayo na 21 Salugpungan schools sa loob po ng Talaingod, Davao del Norte, and kami po mismo ng mga NPA ang nagfa-facilitate sa pagtatayo ng mga school buildings. Sa pagbabalik ko sa we were given like only at parang 20,000 lang po, 20,000 pesos para magtayo ng isang school building. So ang nangyari po, we were tasked to do that because ang Talaingod, Davao del Norte po ang isa sa pinakaunang nakapagtayo ng shadow government sa municipality level. So imagine meron na po palang mayor doon sa loob ng Talaingod, Davao del Norte. Akala nyo lang po na sa government of the Philippines lang. So meron na po kaming mayor doon, and that was Dato Gibang. So Dato Gibang surrendered last 2018 with the efforts of the 10th Infantry Division. Because of his surrender, na-expose po yung mekanismo na ginagawa ng CPP, NP, NDF. That's why if you remember the very recent case na meron na pong promulgation kay Satur Ocampo and kay Franz Castro, we can attest to you that it is a part of the national campaign of the CPP, NPA, NDF. So at that time po na bumaba yung mga bata from, actually sa Nasilaban, sila banda, dun po kinuha nila Satur Ocampo at si Franz Castro yung mga bata. There were 14 of them, and those children, kilala po namin yon, kilala din po namin yung mga magulang ng mga bata dahil isa po kami sa mga nag-utos na bumaba sila for the campaign in protecting their schools. Bale, kung sasabihin po nating national campaign, ibig sabihin po, si Communist Party of the Philippines, New People's Army, may mandato po siya sa mga underground mass organization at mga miyembro ng Communist Party of the Philippines na nasa legal front organization. Noong mga panahon na yon ay under attack po ang unit namin, ang NPA unit, ang regional headquarters. Kung natatandaan nyo po si Menandro Cabok Villanueva na neutralize na po, he was
then the commander of the National Operations Command ng NPA, at nandun po siya sa area namin sa SRC-5. So we were tasked to protect the unit na kung saan siya pumunta, and kami bilang territorial unit at panawagan na kailangan protektahan namin ang aming basing masa, kami po ay nagtap sa mga national identified na mga legal, no, na parang kung sasabihin natin na hindi naman sila maapektuhan sa campaign na ito, kasi nga syempre ang panawagan ng partido, we should always put, no, the interest of the people, and then at the end of the day we are just exploiting those issues. So ang ginawa po ng partido ng panahon na yon, si Satur Ocampo and then si Franz Castro, sila po yung national, no, na identified na sikat na kunwari ay mga people's rights advocates. So the question kasi, paano sila nakarating doon? Sino yung contact nila, no? Sino yung kilala ba sila ng mga tao sa Talaingod? Hindi sila kilala. So paano sila napunta doon? It is because of the command of the Communist Party of the Philippines. So ang partisipasyon po ni Franz Castro at ni Satur Ocampo sa tinatawag nating parliamentary struggle, napakalaki po yan para maprotektahan ang NPA sa loob mismo doon sa unit na kung saan kami galing. So because of that campaign, akala po namin mananalo kami, pero napakatalino na po ng security forces natin dahil alam na nila yung mekanismo ng gawain namin, because of course, ilang taon na rin pong paulit-ulit na nagpapabakwit ng mga kabataan at mga kapatid nating katutubo. So because of that, they were apprehended, no? And kayon hinaharap natin yung hinaharap nila yung isa sa mga kaso na kung saan sila ay na-convict. And i-connect ko lang po ito sa, if you are familiar with Bay Bibiaon, sa UP Diliman po, si Bay Bibiaon ay nandoon. Sa panahon po ng Manilakbayan, si Bay Bibiaon, she is the first ever tinatawag nating babae na tribal chieftain sa Manobot tribe. And if you will Google Bay Bibiaon, makikita nyo na meron po siyang mga awards, no? Lalong-lalo na po sa UP Diliman, meron po siyang natanggap na mga awards, and actually international awards. Bay Bibiaon is a member of the Communist Party of the Philippines. And we can attest to that dahil si Bay Bibiaon ay kasama po namin mismo sa loob ng Kilusan, mismo sa loob sa Talaingod, Davao del Norte. Ngayon, in connection, no, kasi alam naman natin na sila Satur Ocampo, sila Franz Castro, they're really projecting that they are the ones na they're advancing, no, the indigenous people's rights. Pero kasali din po kasi sila doon sa campaign sa Manilakbayan. From 2014 na bakwit hanggang sa 2021 na bakwit, kasali po ang mga legal front organizations and identified, no, na legal front organizations ng CPP, NPA, NDF para doon po sa pagpapatuloy ng kampanya. Si Bay Bibiaon po ay namatay na. Ngayon, gusto pong kunin ng kanyang pamilya si Bay Bibiaon, pero hindi po binibigay ng kung sino mang responsable, lalong-lalo na sa Save Our Schools movement, no? So, wala daw karapatan ang kanyang pamilya na kunin ang katawan ni Bay. And ang sinasabi nila, the last time na nalaman namin kung saan si Bay Bibiaon ay nasa UP Diliman po. And ito po yung isa sa mga crucial na pangyayari. That's why sinasabi si UP, mga balunan ng NPA, etc. Yun ang parating projection. And of course, I don't believe that because I'm a graduate, no, sa UP. Pero yun nga po, dahil meron pong mga legal front organizations na nagtatago, nagiging part po tayo doon sa hindi makatarungang pagtatago din po sa katawan ni Bay Bibiaon. Interconnected po ito lahat. That's why sa Satur Ocampo and Franz Castro, child abuse, harapin nyo po yung kaso nyo. Let's not, wag nating lokohin yung mga tao. If you say that the indigenous peoples will be on your side, hindi po yung mangyayari. Isa pong napakalaking sampal sa muka sa mga Talaingod Manobo dahil hanggang ngayon ginagamit nyo po ang muka ni Bay Bibiaon for donations. Kung pupunta po tayo sa Talaingod, For donation? for donations, if you will, Sino nagdo-donate? international organizations or any private entities na naaawa or parang na-deceive din mismo sa campaign. Because, Alam na kaya napatay na si Baby Diao? yes,
Actually po, may mga press conference na po, nabalita na po, napatay na po si Bay Bibiaon and the family, no? Sila na po mismo ang nanawagan na ibalik nyo na po yung pamilya. Pero hindi po nila kayang ibigay yung katawan ni Bay Bibiaon. Kasi po, pag once na ibigay nila yung katawan ni Bay Bibiaon, lahat po ng katotohanan sa kung ano po ang reason kung bakit nandun si Bay Bibiaon sa UP Diliman, lalabas. Ang pinaka hindi po namin gusto kasi na until now, no, they don't respect the body of Bay Bibiaon. Kasi nga, lahat ng mukha ng Bay Bibiaon, naka-plaster, online, international, may libro pa po siya. And yung libro niya, kilala ko po ang nagsulat. No? He was a former NPA member na we're very fortunate dahil nagbalik loob na po sa gobyerno. Pero pinagpeperahan po nila yung campaign. So, yung Bakwit campaign, yung SOS campaign na to protect the Salupungan schools, lahat po yun, it is to protect the New People's Army and the mass base and of course, no, to generate funds. And until now, they are doing that. Kaya po, sa ngalan po ng pananawagan namin ng hustisya, we want na sana po maibalik si Bay. And with all due respect, yun po yung gustong mangyari ng mga kasama ko dito. And they will also explain their part na hindi lang po galing sa akin.